makaligtas na sa buhay. Ito pala guys, huli ng mister ko guys. Huli ng matang 4. 10 matang 4, 10 kanyo ba yun, Hal? Oh, ito lang na huling isda guys. Ang huli naman niya na alimasag ay 3.1 kilos. Kaya ayun guys, pinatimbang na yun doon sa ano, sa Primars. Ay, hindi ka pa rin nalugi. Mayroon pa rin ang bilang. May binta ka na, mayroon ka pang libreng ulam. So yan guys, pasipagan lang guys. Talagang sadyang masipag lang yung kasama ko. Kahit mabagyo-bagyo, suong guys. Ganun kahirap dito sa ano guys. Ang paglalaot. Tiyagaan. Buwis buhay. Kahit bagyo, papandaw. Kaya yan guys, ito i-slicing ko to. Gagawin ko nito guys, piprituhin ko siya. Tapos pagka-preto ko niya, haluan ko siya guys ng papaya. Diba yung na-withdrawin ko na papaya dyan na pinakita ko kanina sa aking vlog? Yun guys, pipitas tayo dun guys at ihalo natin dito. Gagataan natin yun. Para suwabe guys. Wala na tayong gagastusin guys. Kasi may mga tanim ako dito guys. Meron ditong tanglad. O, meron na rin akong siling haba. Kaya wala nang hahanapin pang gulay. Na ano, kasapatan na yan guys. Biyaya ng Diyos. Talagang dapat lang magsipag, magtanim-tanim kung mayroon tayong lupa na mapagtataniman. Singit-singit natin guys na magtanim. Para pagdating ng panahon na magbubunga na siya, aani ka na. Kailangan maalaga ka lang sa pagtatanim. So yan guys, gikat-kat ko na yan. Gikat ko yan siya guys. Ayan. Oh, ilang slice na yan, dalawa lang naman din kami magkasama dito sa bahay. So baka sumobra pa yan. Damang ulo niya, parang animusan. O, diba? Oh, nakakita na ba kayo ng alimusan? Yan, tinaga-taga ko na yun. Tigas ng ulo nito. Ayaw magpa... Tinanggal ko kasi yung pakpak niya. Ganon kahirap tanggalin itong ano na ito. Dapat kasi matigas yung tagtaran. Oh, yan, natanggal na rin siya guys. Para wala siyang sabad-sabad sa pagpreto. Hindi naman yan kakainin yung pakpak na yan. Kaya dapat talaga tanggalin yan. Oh, ayan. So, ayan na siya. Pwede na siyang ganyan. Pipritohin na lang natin yung siya. So, diskarte lang guys. Para-paraan lang sa pag-slice ng isda. So, dahil sanay tayo mag-slice. Ayan. Kaya marunong ako. Hindi na ako masyadong nahihirapan mag-slice. Kasi tinuruan ako ni Papa noong nabubuhay pa sa pag-slice ng mga isda. Ayan. Pagtanggal ng kaliskis. Dati di naman ako marunong. Siyempre pag pamilyado ka na dapat matuto ka, masanay ka sa mga trabahong gawaing bahay. Kahit nga trabaho ng lalaki, marunong na rin. So, kaya guys, pinakita ko lang sa inyo ang ginawa ko. Katapos ng pala namin kumain guys, kasi kauwi niya lang. Alas 6, umalis siya, nagpalaot, dumating siya, mag-11 na. So, ganun yun, walang kain-kain, ang baon niya lang pandesal. Ganun kahirap ang paglalaot guys sa Malampaya, pag ganitong masama ang panahon at may bagyo. Yan. Siyempre, hindi man pwedeng hindi nila pandawin ng lambat kasi baka mawala or maano siya, may hirapan ka na pag nagdalawang araw. Warak-warak ang lambat. Sisirain lang ng mga malalaking isda kung makahuli man ng mga kanduli. Hindi naman ano yung kanduli. Ang purpose lang doon, target, yung huli alimasag. So, ayan guys. Asin na lang natin to siya guys. May tips ako. Ay, yung alimasag para nakatimbang na guys. Kaya di ko na sa inyo napakita. So yan lang, isda lang na dinala ng mister ko. Yan lang ang pinakita ko sa inyo. Ang tawag pala dito guys, isdang sunog. So I mean, hindi siya nasunog kasi to galing to sa dagat. Hindi pa siya sunog kasi di ko pa siya naluluto. Kasabihan ng tawag lang nila dito sunog na isda. Iba naman yung isdang dapa, yung tampalpuki, mga dapa, yan mga ganyan. Maraming mga tawag ng mga isda. Marami silang mga klase ng tawag sa kanila. So yan kalamutuko siya guys. Para siyang tukong isda. Pero malasa siya, masarap. Sarap na pagka-isda. Kailangan ng prituhin. Ngunit kapag isinasa buhay ng mga anak ang natutuhan nila, ang mga konsepto ay magiging bahagi nila sa pagpapasuso, pagsasapuso ng mga pagpapahalaga ng pagiging mabuti ay magiging ayan guys, may tubig na tayo. Kumuha na tayo galing sa CR. Doon kasi guys ang gripo ko. Kaya kumukuha lang ako doon paninis. Ng ilang mga katutuhanan at gamitin nila ito sa kanilang ugnayan sa kanilang anak.
Bilang magulang, kailangan mo munang maunawaan. Yan, asin na natin. So, ayan, libre na ang ulam. Hindi mo na bibilihin yan. Pagalang sa Ganyan dito yung mga naglalaot, guys. kapal. Bilang magulang, dapat igalang yung mga Mga nahuhuli sa lambat. Minsan may mga samaral, may kikiro. Basta pag nahagip ng lambat, dala naman siya, pwede na pang ulam. Huwag mo na ibenta. Ganun din naman ang soma eh. Bibili ka pa rin sa tindahan ng ulam mo, di ulamin mo na lang. Huwag ka nang magano. Dapat nga sana eh, magluluto ako ng ano eh. Ginataang alimasag. Kaso guys, nangihinayang yung isa. Kasi sayang pa daw pera. Kasi pag binenta mo yun, 180 ang kilo. mahalagang tao. Sa kanilang Ang bili pa yun ng lambat. nila at ang pagplato, So yan minsan naman guys, gina-jackpot din ng mga tang 4. Nagja-jackpot din minsan nakakauling 10 kilos, 7 to 5, depende. Paswertihan lang yung iba nakaka-15 kilos eh. So ayan, inasinan ko na. Mamaya pwede ko na yun siyang prituhin, hahaluan ko yun siya ng papaya. So guys, hanggang dito lang ang aking vlog. Thank you for watching. Ingat po tayong lahat. So, magpakasaya lang po tayo. Enjoy!